ng Panginoon, ng banal ng Israel, at ng may lalang sa kanya. Magtanong ka sa akin tungkol sa mga bagay na darating, tungkol sa aking mga anak, at tungkol sa gawa ng aking mga kamay. Mag-utos kayo sa akin. 12. Aking ginawa ang lupa at nilalang ko ang tao rito. Ako, makatuwid bagay ang aking mga kamay, nagladlad ng langit, at sa lahat na natatanaw roon ay nag-utos ako. Diba? Kita natin, siya malalang. Tapos may tinanong ang Panginoon din, sabi niya, magtanong kayo sa akin kung sa mga bagay na darating. Eh kung tatanungin natin, kung ilan ba talaga ang tunay na Diyos, hindi ko magtatanong kung sa kung saan-saan. Di ba rin ikaw mo niya, sabi ko ba, kaya kong gawin. Meron kong sasagot sa inyo yan, ha? Hindi dalawa. Paliwanag yan. Kung ano naman ang sabi ng Isaiah 45 verse 22, patulang kayo ng patulang matunay. No? Ipakita mo sa akin, ano natin natin talaga para magiging sa natin yung ating pananampalataya. Kasi nakakitiyak tayo na ang pananampalataya natin ay tunay. Papapatunayan natin yun kung meron tayo may mapakita na ebidensya, may papakita tayo na basihan. Basahin natin doon, Brother Makoy, 45:22 na Isaiah. Isaiah 45:22. Kayo'y magsitingin sa akin at kayo'y mga ligtas, lahat na tagawakas ng lupa, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Diba? Ganda ng sabi ng talata, kayo'y magsitingin sa akin. Diba? At kayo'y maligtas. So, kapag tumingin pala tayo, kinilangan natin yung isang Diyos na ito, magkakaroon tayo ng kaligtasan. Amen? At ang sabi ng isang Diyos na ito, ang sabi ng Diyos na ito na nagbibigay ng kaligtasan, sabi niya, walang ibang Diyos liban sa amin. Hindi siya lang talaga. Wala siya nakikilala. Amen? Malinaw tayo doon, mga kapatid. So, merong isang Diyos na Creator, the beginning. Siya ang manlilikha, siya ang magdalala, lumikha ng lahat ng ating nakikita, maging tayo. No? Ikaw man ay Pilipino, Bisaya naman, Pilipino, Japanese ka, o ikaw ay Afrikano, Amerikano, Panyon, kahit Isaiah chapter 44 verse 6. Isaiah chapter 44 verse 6. Noon, ng hari ng Israel at ng kanyang manunubos, na Panginoon ng mga hukbo, ako ang una at ako ang huli, at liban sa akin ay walang Diyos. Siya lang. Siya yung una at huli. First and the last. Walang ibang Diyos liban sa kanya. Ang sabi niya, ako ang Diyos. Ngayon, maraming ginawang witness ang Panginoon. Sinong unang panahon, ang mga propeta ang tagapagpahayag ng mga salita ng Diyos. So kapag naniwala yung mga tao, sumampalataya sila, may kaligtasan sila kung sampalatayanan nila yung salita ng mga propeta. Sa panahon ng New Testament, ang sa kanya, sa pagpapalitan ng mata, hawakan siya, ay yung sinabi ni John na yung aming nahawakan, yung aming narinig, ito yung aming pinabalita sa inyo. Ano ang sabi naman ng mga apostol? In Jude chapter 1 verse 25, Judas. Jude. Basihan din tayo sa mga apostol. Ano ang sabi nila? Tungkol sa Diyos. Ilan? 1:25, Pastor. Yes po, yes po. Jude 1:24. 1:25.
sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa. Amen. Yung binanggit dyan ng propeta, may isang Diyos lang. At itong Diyos na ito, tagapagligtas. Kaya nagkontrahan ba yung propeta at apostol? Actually, ano sila eh, magkalayo yung timeline nila. Ang mga propeta nabuhay sobrang tagal. Tapos sa mga apostol, basahin mo natin yung ikatlong point. Pinanggit natin kanina, may isang Diyos, siya yung manlalalang, siya yung manilikha, at merong Diyos. Ngayon, ang Diyos na ito, Corinthians chapter 8 verse 8. Meron tanong dati sa akin noong panahong high school pa. Pagka-Diyos, hindi na dito. Iba yung title, pero kung titingnan natin sa Biblia, di ba ang Diyos sa Panginoon? At ang Panginoon, di ba sa Diyos? Ano ang sabi ng 1 Corinthians chapter 8 verse 6? Unang Korinto, kapitulo 8 verse 6. Hindi ko basa. 8 verse, ano po, Pastor? Ano? Sa 6. Verse 6. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa Kanya at isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan niya. Ang tanong ay ito. Kaya bilang din sabi niya, saganang atin, mahayag ng mga apostol, sabi na, saganang atin, may isang Diyos lamang, ang Ama. Yan yung binanggit natin sa Malakay chapter 2 verse 10 kanina. Na yung Diyos na yan ang manilikha, siya yung ating Ama. No? Maliwanag yan. Pero may binanggit na kasunod eh. At isang Panginoon. Diba? At isang Panginoon sa pamamagitan ni Jesucristo na sa Kanya lahat ng mga bagay at tayo sa Kanya. Yung may pinanggit, may Diyos na Ama, God the Father, at may pinanggit pa na Jesucristo. Diba? Ang Ginoong Jesucristo. Ibig nagbabanggit na itong Diyos Ama at itong Panginoon magkaiba. No? Pero, ang sabi dyan, isa lang. Ang tanong dyan, ito bang Ama na ito na Diyos, ito rin ba yung Panginoon? O ang mas magandang tanong, ang Panginoon ba at Diyos ay magkaiba? No? Ulitin natin ang tanong, ang Panginoon ba at Diyos ay iba? Ibang katawagan pa yun. Ha? Ano ang sabi ng Biblia? Sa Isaiah, dito po sa Psalms chapter 180, verse 27. Mga awit 180. Chapter 180, verse 27. Ang Panginoon ay Diyos, at binigyan niya kami ng liwanag. Talian ninyo ang hain ng mga banali sa makatuwid bagay sa mga tila sungay ng dambana. Panginoon ay Diyos.
maliwanag eh. Isipin dito, ang Panginoon ay Diyos. Ano naman ang sabi ng Joshua, chapter 22, vice versa ito eh. Sino yung Panginoon? Siya din yung Diyos. At yung ang Diyos, siya din yung so, verse 34. Joshua chapter 22 verse 24. 30, tama, 34. 34 po, Pastor. At ang mga bagay ay nakalugod sa mga anak ni Israel, at tinuri ng mga anak ni Israel ang Diyos, at hindi na nagsalita pa ng pagsamba laban sa kanila na pumaka na ibain ang lupain na kinatatahanan ng mga anak ni Ruben at ng mga anak ni Gad. 118 verse 27. God is the Lord, which hath showed us tithe, bind the sacrifice with cords, even unto the horns of the altar. Ang paliwanag, wali na sinabi, ang Panginoon Diyos, the Lord is God. Ito naman, God is the Lord. Hindi ka talaga malituto. Kung binanggit kanina, ng 1 Corinthians, merong Ama na Diyos at merong Panginoon. Hindi natin mag-deny actually. Pero maliwanag naman na sinasabi ng Biblia na itong Diyos na ito, hindi siya iba sa Panginoon. At itong Panginoon na ito, hindi iba sa Diyos, kundi isa lang. Okay? Kasi kung meron pa, may ibang Diyos. Pero maliwanag, sabi natin kanina, sa claim natin at liwanag ng Biblia, na mayroong isang Diyos naman. Na itong malilitan. Kasi ito din yung Panginoon. Kaya nga ano ang sabi ni Moises sa Deuteronomy chapter 6 verse 4. Ganito ang declaration niya. Deuteronomy 6 verse 4. Deuteronomy 6, 1. Tingin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Kaya nabanggit ni Moises nautos na sabi niya, tingin mo Israel, na ito yung bayan ng Diyos. Kaya ang title na, Panginoong Diyos. Bakit? Ang Panginoon kasi ang Diyos, hindi iba, isa. Vice versa, ang Panginoon ay Diyos at ang Diyos ay ang Panginoon. Ano ang sabi ng 33 verse 12 ng Psalms? 33:12 ng mga awit. Psalms 33 verse 12. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon, ang bayan na kanyang pinili sa ganang kanyang sariling mana. Diba? Ang ganda eh, mapalad, di ba? Mapalad ang bayan na ang Panginoon ay Diyos. Mapalad na ang bayan ay yung Diyos niya, siya yung Panginoon, hindi magkaiba. Although magkaiba, ay din sabihin, mas na magkaiba yan, kasi magkaiba ng spelling eh. Tayo diba ng vis-a-vis, Panginoon at Diyos, ang layo. Lord at God, magkalayo talaga pastor. Pero ang sabi ng Biblia, maliwanag po sa mga binasa natin, mga talata, at iba't iba yung nagpapaliwanag, iba't iba yung mga motor, hindi natin isa. Sabi nila, ang Panginoon, itong Diyos niya, ito rin yung Diyos. At itong Diyos, ito rin yung Panginoon. At ito ay isa. Siya ay isa. Kaya nagsunod na tanong ay ito. Kung ang Diyos ay iisa, ilan ang pangalan niya? Hindi ko ang tanong. Kung ang Diyos ay iisa, ilan ang pangalan niya? Sagutin niyo po, mga kapatid. Sunod na natin na natin. Kasi merong Diyos naman, God the Father, at merong anak. Pinabanggit na anak ng Diyos, pero hindi sinasabi Diyos anak. Hindi natin. Although, ibang ano na to, ibang natin. Kasi natin konti-ontihin para hindi tayo magkalito. Hindi tayo at merong anak ng Diyos. Diyos anak. May Diyos Ama na Creator at merong anak ng Diyos.
Meron kasi ako narinig na aral na may pangalan. Magkaiba, sabi, may pinabanggit kasi sa Biblia na ang pangalan ng Diyos ay Jehovah. Tapos merong lumabas na Jesus. Ang pangalan ng Ama ay Jehovah. Ang pangalan ng Anak ay Jesus. Diba? Which is biblical naman. Pero hindi ibig sabihin, may dalawang Diyos. Marami pinabanggit natin, may Jehovah, may Elohim, may El Shaddai, iba-ibang title. Pero inulat ng Biblia, na tulad ng pagsagot sa tanong natin, na may isang Diyos lang. Tama na sabi ni Brother Makoy, may isang Diyos, dapat isa lang din pangalan niya. Hindi pwede marami siyang pangalan. Kasi mahirapan kang tumawag. Bawa, tawagin ko si ang pangalang Makoy. O Ferdinand Mark ng Puente. Sinong lilikon? Siyempre yung may-ari ng pangalan. Hindi ko tawagin ko ng maraming pangalan niya, hindi lilikon sa akin niya. Ganun din sa Panginoon, kailangan natin yung tunay na pangalan niya para tama yung tatawagan natin. Hindi siya makikinig kung iba yung pangalan na tatawag natin. Diba? O ano ang sabi ng Zechariah chapter 14 verse 9? Kasi maraming title ng Panginoon dati. Which is, lahat ng mga pangalan na yun, titulo lang. Pero kung tatanungin mo, yun ba yung pangalan na ibinigay ng Diyos? Mga I am that I am. Ako ay yung angkat sa panahon pa nila Moises. Maraming pangalan, maraming katawagan. Pero ang tanong, yun pa ang pangalan na dapat natin tawagin. Ayun. Ngayon pa, hindi lang yan. Kung pagpapasihan naman yung linguistika, marami tayong iba-ibang uri ng pangalan. Na nagpapasalin-salin. Pero ito, another topic naman ito. Hindi natin siya i-discuss ngayon. Ano ang sabi ni Zechariah? Sa 14:9. Zacarias 14 verse 9. At ang Panginooy magiging hari sa buong lupa, sa araw na yaoy magiging ang Panginoon ay isa, at ang kanyang pangalan ay isa. Ito, isa ang Diyos, isa rin dapat ang pangalan niya. Yung unang panahon, hindi pa nasasakupan ng Panginoon lahat ng mga bayan. Meron pang iba-iba silang kinikilalang hari. Pero nag-uula din ng Panginoon sa pamamagitan ng mga salita na mga gusto na darating ang araw na ang Panginoon ay makikilala isang Panginoon. Ilan na yan, Renmar? At yung pangalan, may isang tunay na Diyos na tunay yan. Kasi meron parang nagsabi, ilan ang Diyos? Ang Diyos. Pero parang yung Diyos na yung peke. Pero sa ganang atin, may isang tunay na Diyos na hindi dapat natin paniwalaan at dapat sundin. Ang sunod na tanong, bakit mahalaga na malaman natin na may isang Diyos lang? No? Bakit kailangan natin malaman na may isang Diyos lang? Anong kahalagahan sa buhay natin? Babasahin natin sa 6 verse 5 ng Deuteronomy. Deuteronomy 6 verse 5. At iyong iibigin ng Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Kailangan makilala natin na may isang Diyos lang. Kasi may utos sa atin, sabi niya yan, na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo at buong lakas mo. Ngayon, paano mo siya maiibig ng buo? Kung marami. Ibig mo, tatlo ang Diyos mo. Ilang porsyento yung pag-ibig mo doon? At sa tatlo? Ilan ang 100% pag hinati sa tatlo? Diba? Para i-compute nyo, sige i-compute nyo. Lalabas niyan, 33.33.3333%.
pag-ibig mo. Mahirap. Mahirap umibig sa tatlong Diyos. Lalo na 10 Diyos o isang barangay na Diyos. Kaya mahalaga na isa lang yung Diyos na paglilingkuran mo. Para mag-ibig mo siya ng buo. O maibigay mo yung 100% mo. Yan yung isa sa kahalagahan. Hallelujah. Ito pa, pangalawang puntos, bakit kinakailangan makilala natin na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay isang Diyos lang. Anong sabi ng Exodus chapter 20, verse 5? Exodus 20, versikulo. Exodus 20 verse 5. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na sali ng lahi ng mga napupuot sa akin. Kita natin, anong karakter na pinakita dyan? Seloso, Pastor. So, pag sinabi sinuso, Brother Makoy, ano yan? Selfish, Pastor. Peace. Oo, sa ano? Sa asawa. Pag sinabing siloso, ano ba yung karakter niya? Papayag yan, may kahati siya. Papayag yan. Sabi niya, Sister Janice, ako lang eh. Pinakasalan ko eh. Diba? Tapos meron ka pang ibang iibigin. Hindi mo ko tunay na mahal. Diba? Siloso ka kasi. Sabi ng Panginoon, mapaninuguin siya. O siya Diyos na, na dakila. Siya Diyos ng pag-ibig, pero hindi ito tolerate yung pagpatungkol na sa paglilingkod sa ibang Diyos. Siloso ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Yan, sinabi yan ni Moises. Ano naman ang sabi ni Nahum? Nahum 1 verse 2. Nahum 1 verse 2. Tanong po natin Nahum 1 verse 2. Hindi natin ba kapatid? Tayo pa tayo. Ito, Pastor. Nahum 1 verse 2. Ang Panginoon ay mapanibuguing Diyos at nangihiganti. Ang Panginoon ay nangihiganti at puspos ng kapuotan. Ang Panginoon ay nangihiganti sa kanyang mga kaaway at siya'y nagtataan ng kapupuotan sa kanyang mga kaaway. Yan ang resulta mga kapatid kapag umibig ka sa ibang Diyos. Kasi sabi ng Panginoon yan, siloso siya eh. Mawapaniguguin ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Ngayon, anong mararanasan ng mga umiibig sa iba pang Diyos kung naglilingkod pa sa ibang Diyos? No, sinabi nga ng Panginoon na isa lang siya eh. Tapos meron kang ibang Diyos na paglilingkuran. Ang mararanasan mo, sabi diyan, bukod, maghihiganti siya. Diba? Pero ano naman ang benepisyo ng mga umiibig sa isang Diyos lang? Basahin natin yung kasunod na talata, Brother Makoy, sa Tres. Ito naman ang mararanasan nila. Verse 3. Ibig sa isang Diyos lang. Ang Panginoon ay banayad sa pagkagalit at dakila sa kapangyarihan, at sa anumang paraan ay hindi aariing walang sala ang salarin. Ang daan ng Panginoon ay sa tipo-tipo at sa bagyo, at ang mga ulap ay siyang alabok ng kanyang mga paa. Malalim yan. Pero ang pinanggit doon, sabi doon, puspos ng kaawaan, banayad, ng pagkagalit, di ba? Parang contradicting, di ba? Pero, mapatungkol kasi yan sa response natin doon sa pagkakilala sa tunay ng Diyos.
Kasi may benepisyo nga, binanggit natin kanina, may benepisyo ang pagkakilala sa tunay na Diyos at may benepisyo ang pagkakilala sa isang Diyos lang. Bakit? Kapag kilala mo ang Diyos, sabi kanina sa binasa natin sa Exodus chapter 5, 20 verse 5, na magpapakita siya ng awaan sa libo-libong umiibig sa Kanya. Yan yung nagre-recognize na may isang Diyos lang at naglilingkod sa isang Diyos lang. Kahit Lingkuran sila o paglingkuran man sila, pagkat ako ang Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapapanibubuin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahat. kanya, sabi niya, ang Panginoon ng Diyos, siya lang yung nag-iisang Diyos. Ngayon, may pinanggit din siya na huwag kang maglilingkod sa ibang Diyos o huwag kang gagawa ng anumang larawang ginagawa o yuyukuran man sila. Bakit? Kasi kung yuyukod ka sa kanila, sabi niya, nagpapakita ang Panginoon ng buwan. No? Mapanipugumin siya at dinadalaw niya ang katampalasanan, yung pagsalansa, pagkakasala ng mga nabubuo sa kanya. Ibig sabihin pala ganito, kapag may pinaglilingkuran ka ng ibang Diyos, liban sa tunay na Diyos, ipinapakita mo na napupunin ka sa Diyos. Kasi parang sinusubukan mo yung kanyang pagkasiloso. Isa nga lang siya. Kaya dapat umibig tayo sa tunay na Diyos. Isang Diyos lang pala. Ngayon, may binasa tayo kanina, brother mo ko, yung pinatid ko yung Nahum. Well, dagdagan pa natin ang isa pa. Ano ang sabi ni Joshua? Joshua chapter 24 verse 19. 24:19 ng Joshua. Sabi ni Josue sa bayan, kayo'y hindi makapaglilingkod sa Panginoon, sapagkat siya'y isang banal na Diyos, siya'y mapanibubuing Diyos, hindi niya ipatatawad ang inyong pagsalangsang ni ang inyong mga kasalanan. Pinanggit nila hindi ipapatawad kung maglilingkod ka, kung sinasabi mo na naglilingkod ka sa isang Diyos pero may pinaglilingkod ka pang iba. Parang sumasarili ka. May isang tunay na Diyos pero hindi mo siya pinaglilingkod na parang isa lang yung tunay na Diyos. Parang dalawa sa Diyos. At sabi niya, hindi ipapatawad. Yes, hindi kayo makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Masahin natin ano ang sabi ng Matthew chapter 6 verse 24. Matthew 6:24. Matthew 6:24 na sinasabi, sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. O kaya'y magtatapat siya sa isa at papawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Binanggit hindi ka makapaglilingkod sa dalawang Diyos. You cannot serve two masters. You cannot serve two lords. You cannot serve two gods. Hindi ka pwedeng paglingkod sa dalawang Panginoon o dalawang Diyos. Yan na kailangan isa. Kaya kung i-analyze natin yung mga talatang binanggit natin kanina, sabi natin, subulat ng Exodus, si Moises. Subulat ng Nahum, si Nahum, of course. Mahayag yan. Ikatlong araw, huwag kayong sumiping sa babae. Tama ba? Deuteronomy 19:19. 19 ano pa, Pastor? Hindi laban sa kanino man sa anumang kasamaan o sa anumang kasalanang kanyang pinagkakasalahan sa bibig ng dalawang saksi o sa bibig ng ikatlong saksi ay pagtitibayin ang usap. Tama po ba, Pastor? Yes, correct. No? Anong muling na? Sabi, sa bibig ng dalawa o tatlong saksi, mapagtitibay isang usap. Sa English yan sabi, at the mouth of two witnesses
or at the mouth of 3 witnesses shall the matter be established. Kapag sinabi, establish, mapagpapay, magpapay. At pinagkit natin kanina, sabi diyan, sinabi ni Moises na ang Diyos ay mapanitubugin. Sinabi din ni Nahum, ang Diyos ay mapanitubugin. Sinabi din ni Joshua, tatlo na yung witness natin. Ibig sabihin, nagpapatunay na ang Diyos talaga na pinaglilingkuran natin, siloso. Bakit? Naman siya makikilala ng ibang Diyos eh. Sabi niya, isang Diyos lang ang paglilingkuran mo. Siya dapat yung pinapriority. Wala kang ibang Diyos na paglilingkuran. Kasi kung meron, naging natin, mararanasan natin yung kaya nga yung buhay ng mga tao eh. Lalo na yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, may sumpa sa kanila. Kaya buhay nila, magulo. Diba? Yung buhay nila, puro nang maggulo. Bakit? Dahil sa kanila, paglilingkod sa hindi tunay na Diyos. Kaya sa ganang atin, may isang Diyos lang, dapat siya ang ating paglingkuran, siya yung ating sundin. At tumawag tayo sa isang pangalan lang. Pero unti-unti natin mga kapatid pa rin magrambol-rambol yung utak natin. Ang punto na ano natin ngayon, nasagot natin yung tanong, ilan ba ang tunay na Diyos? Kaya ang tanong ko muli sa inyo mga kapatid, ilan ang tunay na Diyos? Isa, Pastor. Ilan ang pangalan niya? Isa din, Pastor. Maliwanag tayo doon, hindi magulo. Amen, Pastor. Diyos na yan, yung Panginoon. At ang Panginoon na yan, siya yung Diyos, vice versa. At yung Diyos na yan, yan yung ating manlilikha, Creator, na siya yung ating Ama, sa pasimula pa in the beginning. Masasabi natin na ang Diyos in the beginning ay Father in creation. Siya ay Diyos, siya ay Ama sa paglalang. Pinanggit din kanina sa mga talata natin na itong isang Diyos na ito, siya din yung ating manunubos, yung ating tagapagligtas. So walang ibang tagapagligtas. Itong nag-iisang Diyos lang, itong nag-iisang Panginoon lang. So dito natin pasamantalang patapusin mga kapatid. Hindi yung ating puputuloy mo natin yung ating topic. So, meron pa tayo mag-aaral naman pagpupunta sa God. May isang tunay na Diyos lang upang mapaglingkuran natin siya ng ating buong puso, buong lakas at buong pag-ibig. Priority natin siya. Kaya kailangan din na makilala ang tunay na Diyos na isa dahil siya yung Diyos na si Lord. So, kailangan natin maging maliban para tayo kumilala sa ibang Diyos. Ang Diyos lang at Diyos. Hindi natin pansamantalang pagkapusin mga kapatid. Patuloy pa. Magandang tanong po. Mga kapatid, kung wala naman, good night ha. Praise the Lord. Kung buhay ko, Pastor. Amen. Mga kapatid, mayroon po bang tanong? May tanong po kayo, mas magandang itanong nyo yung patungkol dito sa ating Wala pong tanong. Ano muna tayo? Pag-iinit tayo ngayon, huwag muna tayo magtanong ng out of topic para hindi tayo magkaroon ating, ano ba, ating utang eh, hindi tayo maglumpan. Back to you, Pastor Chris. Magandang gabi po mga kapatid. Yan po, kung mayroon pong tanong, pwede po tayong magtanong mga kapatid. So mga kapatid, so sa ating closing prayer, bigay ko natin sa ating panalangin kay Minister Johnny. Siya po mag-closing prayer. Time.
God bless po mga kapatid. Unahin tayo ng ating Panginoon. Please po, Dito. Later. Ate din. good night sa lahat. Right? Pang internet ni Pastor Joe, Nasis kita pa.